Maaring magkasabay dumating sa iyong pintuan ang package mula Tokyo at New York dahil pareho silang huminto sa Anchorage. Ang lungsod na iniisip ng karamihan na malayo, napakalamig at hiwalay sa lahat ay nasa sentro pala ng lahat. Mula sa malayo, makikita mong ang Anchorage ay nasa gitna ng dalawang pinakamalaking economic zone sa mundo at simula pa lang ito. Tahimik ngunit higit sa inaasahan ang bigat ng lungsod na ito at may impluwensya itong hindi matutumbasan ng karamihan sa mga lungsod na 10 beses ang laki nito. Paano nga ba naging makapangyarihan ang isang lugar na mukhang ganito kahiwalay? Sa simula pa lang, ang Anchorage ang puso ng Alaska. Mahigit 1/4 ng populasyon ng estado ay nakatira roon, kaya malaki ang kontrol nito sa ekonomiya, paglalakbay at infrastruktura ng estado. Karamihan ng galing mainland na papunta sa Alaska ay dumadaan sa Anchorage. Sa una, tila hiwalay ang Anchorage sa mga karatig lungsod. Walang regional na backup o alternatibo. Pero ang totoo, lahat ng mahahalagang sistema, flight, kargamento at koneksyon ay dumadaan sa iisang sentrong ito. Ang Ted Stevens Anchorage International Airport ay nagpapalipad ng milyon-milyong pasahero at humahawak ng mahigit 100,000 paglapag taon-taon, higit 4 na beses ang dami ng pasahero kaysa Fairbanks, ang tanging iba pang malaking sentro ng estado. Ang real-time na pagsubaybay at pag-optimize ng kargamento ay tumutulong sa mahusay na paggalaw ng padala kahit sa matinding panahon sa Alaska. Ang real-time na pagsubaybay at pag-optimize ng kargamento ay tinitiyak ang episyenteng paggalaw ng padala kahit sa matinding panahon sa Alaska, kaya't isa itong critical na ugnayan sa mga pandaigdigang supply chain. Kadalasan, hindi ito naiisip ng marami. Kapag tumigil ang paliparang ito, babagsak ang cold chain ng gamot, hihinto ang mga linya ng paggawa ng piyesa ng sasakyan sa Detroit at hindi darating ang fresh seafood sa New York. Isang paliparan, isang lungsod. Umabot ang epekto nito sa lahat ng kontinenteng may tao. Dito nagiging interesante ang lahat. Dito nagtatagpo ang long-haul na ruta, nire-reruta ang kargamento at dumadaan ang mga biyahero nang di namamalayan kung gaano kahalaga ang hintong ito. Mula Anchorage, 70% ng maunlad na bansa ay abot sa loob ng 9.5 oras na biyahe sa eroplano, isang bagay na di kayang ipagmalaki ng ibang malalaking paliparan. Ibig sabihin, ang mga airline mula Asia ay pwedeng magsakay ng mas mabibigat na kargamento na may mas kaunting gasolina, huminto sa Anchorage para mag-refuel at magpatuloy papasok ng North America na dala ang mga kargamentong hindi nila kayang dalhin ng dire-diretso. Ang paliparan ang pangalawang pinakaabalang cargo airport sa US at ika-4 sa mundo. May malalaking hub dito ang FedEx, UPS at US Postal Service. Napakahalaga ng Alaska sa mail at package network ng Estados Unidos kaya't meron itong natatanging pahintulot mula sa pamahalaan na nagpapahintulot sa kargamento na mailipat sa pagitan ng iba't ibang eroplano ng parehong banyagang airline nang hindi na kinakailangang dumaan sa dagdag na inspeksyon. Walang paliparan sa magkakadikit na 48 estado ang may ganitong pribilehyo. Maliit man itong tipid sa oras, pero nakakatulong itong bawasan ng oras ng delivery, gasto sa operasyon, at ginagawang sentro ang Anchorage ng pandaigdigang logistics. Ang buong Estados Unidos at Canada ay nasa isang panig. Sa kabila ng Pasipiko, may mga higante tulad ng Hapon, Tsina at Timog Korea. Dahil ang mga rutang pangkargamento mula Russia ay pwedeng dumiretso sa Arctic at Pasipiko, nagiging likas na checkpoint ang Anchorage para sa mabibigat na kargamentong bumibiyahe sa pagitan ng mga kontinente. Ngayon, napapansin na ito ng mga pampasaherong airline. Humihiling sila ng kaparehong flexibility para sa mga pasahero, hakbang na maaring magbago sa papel ng Anchorage mula sa pagiging cargo hub tungo sa isang ganap na pandaigdigang transit center. Ang kapangyarihan ng Anchorage ay umaabot mula himpapawid hanggang dagat. Ang daungan ng Alaska ay nagpapadala ng 75% ng mga produktong petrolyo na napinyo ng estado at halos 75% ng lahat ng kargamento na nag-uugnay ng mahahalagang supply sa paliparan at sa iba pang destinasyon. Bawat kargamentong dumadaan dito ay nagpapanatiling umaandar ang mga komunidad, nagpapanatiling bukas ang mga negosyo at nagpapanatiling umaandar ang infrastruktura. At kumikita rin ito. Ang daungan ng Alaska ay may sapat na kita para sa sariling pagpapalawak, pag-upgrade at nagbabayad pa ng bayarin sa lungsod na tumutulong sa pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan. Mahalagang tungkulin nito ang maghatid ng gasolina sa malaking base militar at internasyonal na paliparan ng lungsod para tuloy-tuloy ang operasyon kahit anong panahon. Kahit nagyayelo ang Nick Arm tuwing taglamig, tuloy pa rin ang operasyon sa daungan na nakaproseso ng mahigit 5 milyong toneladang gasolina at kargamento sa mga nakaraang taon. Habang lumalaki ang populasyon at industriya ng Alaska, aasahan pang tataas ang bilang na ito. Mahalaga na may pagkain at gasolina sa Alaska dahil mas marami itong nililika kaysa kinokonsumo. Noong 2024, umabot sa halos $70 bilyong ang GDP ng Alaska, karamihan mula sa langis at gas.
Ang langis mula Prudhoe Bay ay dumadaan sa Anchorage. Hindi lang lokal ang daloy na yon, kundi estratehiko rin. Bawat bariles na bumababa patimog ay nagpapalakas sa kasarinlan ng enerhiya ng US, binabawasan ang pag-asa sa banyagang langis at nagbibigay ng mas malaking kontrol sa sariling supply. Karaniwang dinadala ang langis sa pandaigdigang merkado sa barko papuntang Pasipiko, habang ang mas maliliit ngunit mataas ang halagang kalakal ay idinadaan sa himpapawid sa Ted Stevens. Sa kabuuan, ang Alaska ay nag-e-export ng humigit kumulang 7.2 bilyong dolyar na halaga ng mga produkto bawat taon, kabilang ang mga produktong tulad ng pagkaing dagat at krudong langis. May ilang barko at eroplano na umaalis sa ibang paliparan at pantalan, ngunit tanging Anchorage lang ang sentrong lokasyon na kayang humawak ng malalaking operasyon ng pagpapadala para sa lumalagong negosyo ng pag-e-export ng Alaska. Malaki ang posibilidad na dumami pa ang mga tao sa lungsod na naghanap ng mahirap ngunit siguradong trabaho sa pangunahing industriya ng estado. Karaniwang huminto ang galaw sa Alaska tuwing taglamig, pero hindi sa Anchorage. Dahil sa temperatura na lampas sa punto ng pagyelo sa loob ng 7 hanggang 8 buwan bawat taon, patuloy ang operasyon ng daungan, tuloy-tuloy ang base, at patuloy ang mga paglipad sa paliparan. Habang tumatagal ang panahon, lalo ring lumalaki ang kalamangan ng Anchorage sa ibang lungsod ng estado. Habang humuhupa ang sama ng panahon sa paligid ng tubig, mas nagiging madali ang mga paglipad papasok at palabas ng mga paliparan. Pero may isa pang alas ang Anchorage na itinatago. Habang nahihirapan ang ibang lugar, maaari pa ring makinabang ang Anchorage. Nagbubukas ang Arctic at mas mabilis tumataas ang temperatura kaysa sa global average. Natutunaw na ang mga glacier at lumilitaw ang mga daanan ng barko. Ang mga dating natatakpan ng permafrost ay nagiging bukas para sa mga panapanahong aktibidad. Malinaw ang dahilan. Ang Alaska ay umiinit ng 2 hanggang 3 beses na mas mabilis kaysa sa pandaigdigang average. Maaring baguhin nito ang Alaska para sa mga susunod na henerasyon. Mula noong 1971, tumaas ng 2 degree Fahrenheit ang temperatura sa paligid ng Anchorage, habang ang North Slope ay tumaas ng 6 degree Fahrenheit. Kapag nabuksan ang Northern Sea Route, ang biyahe ng barko mula Rotterdam papuntang Yokohama ay magiging 7,000 nautical miles na lang mula 11,000 at 200 makakatipid ng halos 2 linggo at $100,000 bawat biyahe. Dahil dumarami ang shortcut sa Arctic, kailangang dumaan ng bawat barko mula Europa papuntang Asia sa ilalim ng pagbabantay ng Anchorage. Nagiging isang estratehikong puntong kontrol sa rutang pandagat ang lungsod na pumapantay pa sa Strait of Hormuz. Ang natutunaw na permafrost, mahabang panahon at pagbubukas ng shipping lane ay nagdadala ng hamon at oportunidad, ginagawang mas mahalaga ang Anchorage sa enerhiya at kalakalan. Pero may kaakibat itong epekto. Malaking salik sa pagbabago ng klima ang langis at natural gas, at ang malawakang pagkuha rito ang posibleng dahilan kung bakit mas mabilis uminit ang rehiyong ito kaysa sa halos kahit saan pa sa mundo. Ngunit ang pangmatagalang pandaigdigang krisis ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa mga lokal sa maikling panahon. Dahil natutunaw ang yelo at nagbabago ang kondisyon, nabubuksan na ang mga dating diabot na yaman at rutang pangkalakalan, kaya mas mahalaga na ngayon ang posisyon ng Anchorage. Ngunit, maaari itong magdulot ng higit pa sa oportunidad. Maaari nitong baguhin ang muka ng estado. Sa ngayon, napakalimitado ng agrikultura sa Alaska. Maiksi ang panahon ng pagtatanim, mahaba ang taglamig at matitibay lang na pananim ang nabubuhay. Kadalasan, karamihan sa mga sariwang prutas at gul ay galing pa sa magkakadugtong na 48 estado ng US, kaya mahal ang presyo at minsan mababa na ang kalidad dahil sa tagal ng biyahe. Unti-unti nang nababasag ang limitasyong iyon. Habang tumataas ang temperatura, humahaba ang panahon ng pagsasaka at nagiging posible ang dating imposible. Mas mahabang panahon ng pagtatanim, mas mataas na ani at mas maraming uri. Ang produksyon ng prutas sa Alaska na dating halos wala ay maaaring lumago. Kung magpapatuloy ang trend na yon, maaaring dumating ang panahon na ang estado ay hindi naaasa sa inangkat, kundi makakapag-produce na ng sapat para makapagpadala pa ng sarili nitong mga ani sa timog na magpapalit ng matagal ng kahinaan tungo sa bagong kalamangan sa ekonomiya. Dahil sa dami ng aktibidad na pang-ekonomiya at estratehiko rito, hindi na opsyonal ang seguridad. Critical na ito. Ang Anchorage ay matagal ng prioridad ng militar bago pa maging estado ang Alaska, at hindi nagbago ang dahilan, kaya hindi nakakapagtaka na walang tipid sa gastos para maprotektahan ito. Noong 1935 sinabi ni General Billy Mitchell, ang ama ng hukbong himpapawid ng Estados Unidos, sa Kongreso na ang may hawak ng Alaska sa hinaharap ay siyang may hawak ng mundo. Ang Anchorage ang sentro ng ekonomiya at populasyon ng Alaska. Upang marating ito mula dagat, kailangan maglayag pataas ng Cook Inlet at dumaan sa makitid na Neck Arm kung saan matatagpuan ang lungsod. At katabi nito ang Joint Base Elmendorf-Richardson. Liblib ba?
Oo, liblib talaga. Pero isa rin ito sa pinakamakapangyarihang pasilidad militar sa Estados Unidos. Dito nagtatagpo ang unang depensa ng Estados Unidos laban sa banta mula Pasipiko at Artiko. Ang Joint Base Elmendorf-Richardson, tahanan ng mahigit 40,000 katao, ay nasa dulo ng lungsod at nagmamanman ng banta mula Pasipiko at Artiko habang nagsasagawa ng pananaliksik sa yelo, daanan ng barko at pinagkukunan ng enerhiya. Lahat ng misil mula Rusya o China na papunta sa kontinente ay dito agad natutuklasan. Ang halos lahat ng pangunahing operasyon sa Alaska, mula Alaskan Command hanggang mga puwersang panrehiyon ng NORAD ay nakasentro sa Anchorage. Pinagsasama ang mahalagang depensa sa isang estratehikong lugar. Ngunit may iba pa. Sa ilalim ng kabilugang Artiko, tinatayang 13% ng hindi pa natutuklasang langis ng mundo at 30% ng natural gas nito ang matatagpuan. Isa sa mahalagang daanan papunta rito ay sa Anchorage. Ang may kontrol sa lungsod ay may hawak sa koridor ng mga likas na yaman na pinakaagawan sa susunod na siglo. Hindi tulad ng ibang base militar na nasa labas ng lungsod, ang Joint Base Elmendorf-Richardson ay direkta sa hilaga ng mga kapitbahayan ng Anchorage. Hindi malayo ang presensya nito. Nararamdaman ng karaniwang residente ang impluwensya nito araw-araw. Ito ang pinakamalaking pinagkukunan ng trabaho sa lungsod at malamang na lalo pang tumaas ang federal na pamumuhunan sa rehiyon. Lalo itong nagiging critical dahil sa mga banta sa hinaharap. Hindi na malaking problema ang Russia ngayon, ngunit ang pag-angat ng China ay posibleng magdulot ng tensyon sa Pasipiko. Ang Anchorage ay panimbang ng US pangalawang puntong atake at matatag na base para mabilis na tugon at pagpapakita ng lakas. Sa labanan laban sa China, gamit ang mga konbensyonal na sandata, Pasipiko ang unang larangan ng digmaan. Hawaii ang malinaw na unang target, parang inuulit ang biglaang pag-atake noong ikalawang digmaang pandaigdig. Habang tinatanggap ng Hawaii ang unang bugso, maaaring magmobilisa ang US ng tugon mula sa Joint Base Elmendorf-Richardson. Ang Anchorage ay mayroon ding mahahalagang programang pang-agham at pananaliksik sa enerhiya sa Arctic na nagbibigay sa mga tagaplano ng militar at mga korporasyon ng datos tungkol sa kalagayan ng yelo, mga rutang pandagat at pagkakaroon ng mga likas na yaman. Ilan lang sa mundo ang lungsod na may ganitong kakayahan, magkasama ang sektor militar at ekonomiya ng Alaska. Ang Joint Base Elmendorf-Richardson ay hindi lang humahadlang sa mga posibleng banta, kundi nagpapalakas din sa isang lungsod na ang daungan at mga iniluluwas nito ang nagpapaandar sa pandaigdigang kalakalan, pinatitibay ang katayuan ng Anchorage bilang sentro ng impluwensya. Pero lahat ng ito ay may kaakibat na totoong mga kahinaan. Ang umiinit na tubig ay nagbabanta sa tirahan ng salmon at sa mahalagang industriya ng Alaska, ngunit may malalaking benepisyo rin ito. Ang mas madaling pag-access sa langis at natural gas, mas mahahabang panahon ng operasyon at mga bagong lugar na mabubuksan para sa eksplorasyon ay maaaring magdala ng mas malaking kita kaysa sa mawawala kahit sa maikling panahon lang. Lahat ng aktibidad na yan, enerhiya, pagpapadala, lohistika, dadaan sa isang lugar. Walang tiyak na nakakaalam kung paano ito mangyayari, pero ang Anchorage ay handa ng mangibabaw. Dito nagtatagpo ang depensa, pandaigdigang kalakalan, access sa Arctic at enerhiya. Ang lungsod na dati parang dulong bahagi ng mundo, ngayon ay sentro na. Hindi lang basta nasa mapa ang Anchorage, unti-unti na rin itong pinaghaharian ang mapa. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan mong video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita tayo sa susunod sa Mapak.